Magandang hapon po sa inyong lahat. Maligayang pagdating at pagdalo sa pagdiriwang ng ating banal na Eucharistia. Ngayon po ay ang kapistahan ng banal na mag-anak ni Jesus, Maria at Jose. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay ang ating parochial vicar, Reverend Father Danichi Hui. Magsitayo po. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare and bring room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs applaud. Where fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan.
Lumikha at ipinagdarangan, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulublog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami nawa ay magkamit ng walang maliw na kaligayahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang ama ay nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang ina ay parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang ama ay paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya ay matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip, huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay hindi makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhika ay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa ay parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad
ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo ay hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo, nawa ay manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap
sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay ng katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya ay kinalong ni Simeon. Ito ay nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong ipinangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama at ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanila. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya ay mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang bata ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang hapon. Yan. Batiin nyo na rin yung katabi nyo ng Happy New Year. Sige na po. Kasi alam ko mamaya, no, hindi na kayo makapagsisimba. No? Magsisimba pa po ba kayo mamaya? Hindi na. Kailangan nyo po magsimba bukas. No? Kung nagsimba kayo mamayang alas 6, no? Mamaya, no? Alas 6, konting oras lang, pwedeng hindi na magsimba. No? Kasi iba yung misa natin mamayang alas 6. Ito, misa ng linggo. No? Kapistahan ng banal na mag-anak. No? Pero mamaya, pagkatapos nito, misa na para sa bagong taon. No? Vigil. No? Para sa kapistahan ni Maria, ang ating ina. No? Huwag na po kayong
sumama ang pakiramdam na parang nalugi kayo, no? Simba na lang ulit bukas, no? Bago natin simulan ang ating pagninilay, nais kong magkwento. No? At ang aking kwento ay may kaugnayan sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang aking kwento ay tungkol sa isang ama at ina na namomroblema sa kanilang anak. Meron po ba ditong magulang na namomroblema sa kanilang anak? Taas nga ang kamay. Sige, wag na lang. No? Ayaw umamin ng magulang, no, na problema ang kanilang anak. Itong magulang na to, sumasakit na yung ulo sa kanilang anak, sa kanilang kaisa-isang anak, sapagkat malaki ang pinagbago ng kanilang anak. Noon, nung bata-bata pa ito, malapit ang kanilang anak sa kanilang magulang. Laging sumasama, hinahanap ang nanay kapag wala sa bahay, no? Ganyan nung bata, umiiyak kapag iniiwan, pero ngayong medyo lumaki na, nag-teenager na, mas napapalapit na ito sa kaibigan. Madalas nga, mas mahaba pa ang pamamalagi nito sa labas kesa sa loob ng bahay. May mga panahon ang tawag ng magulang sa kanilang anak, border. No? Na, alam niyo na ba yung term na border? Yung uuwi lang ng bahay para magpalit. No? Uuwi lang ng bahay para matulog, kumain, tapos maghapon na sa labas. No? Yan yung problema ng mag-asawa. Bakit tila nagbago yung kanilang anak? Dati, malapit sa kanila, ngayon, mas malapit na sa kaibigan. Malimit ng sumabay sa pagkain, at kung sumasabay sa pagkain, sa cellphone naman nakikipag-usap. Kaharap ang magulang, cellphone ng cellphone, no? Kapag subo, cellphone. Hihiwain lang yung saka lang niya bibitawan yung cellphone kapag hihiwain ng pagkain, no? Kaya sabi ng nanay sa kanyang asawa, kailangan mo nang kausapin ang ating anak. Hindi pwedeng ganito, na hindi tayo pinapansin. Hindi pwedeng ganito na lumalayo ang loob ng ating anak. Kaya, isang araw, yung tatay, inayang magpalipad ng saronggola ang kanyang anak. Alam ko wala nang nagagawa nun. No? Wala na yata ang saranggola ngayon. No? Hindi na. No? Puro gadget na no? Kaya yung tatay, inaya yung kanyang anak. Mabigat man ang loob ng anak at dadabog-dabog, sumunod naman ito. Lumabas sa bakuran, nagpalipad ng saranggola. At sabi ng tatay, "Nak, alala mo, madalas tayong magpalipad ng saranggola noon." Sabay abot ng pisik sa kanyang anak. At inihagis naman ng ama ang saranggola. Nagsimulang lumipad ang saranggola. At sa paglipad ng hangin o sa pag-ihip ng hangin, siya namang lipad pataas ng saranggola. Nang mataas na ang saranggola, sabi ng ama sa kanyang anak, "Anak, kung puputulin ko ang pisi, ano sa tingin mong mangyayari sa saranggola?" Sabi ng anak, "Mas makakalipad ng mataas ang saranggola." Mas makakalipad ng mas mataas ang saranggola. Kaya pinutol ng ama ang pisi. Ganun nga nangyari. Lumipad. Mas umangat ang saranggola. Mas tumaas pa ito. Ngunit, nang nawala ang hangin, agad itong bumagsak. Sinabi ng ama, "Anak, sadyang may mga bagay na hindi natin pwedeng putulin.
Kahit akala natin mas makakalipad tayo ng mataas. Dahil kapag nawala na ang lahat, tanging ang pisi o ang talik natin ang magbabalik sa atin sa tunay na nagmamay-ari sa atin. Sila pa din ang babalikan natin para tulungan tayong makalipad muli. Sana wag mong putulin ang pisi natin. Mga kapatid, ito po ang itinuturo sa atin ng ating pagdiriwang ng kapistahan ng banal na mag-anak nina Jesus, Maria at Jose. Narinig natin sa ating unang pagbasa, sinabi ni Propeta Sirach, hindi dapat natin winawalang bahala ang ating mga magulang. Dapat iginagalang natin ang ating ama at pinapakinggan ang ating mga ina. Hindi po ako nagsabi nun, ha? Sabi po ni Propeta Sirach. Kaya, mga ama, magpakaama. Mga ina, kayo'y maging ina, sapagkat kayo'y pakikinggan at kayo'y igagalang ng inyong mga anak. Yan ang utos sa inyong mga anak, ang igalang at pakinggan kayo. Pero para kayo igalang at para kayo pakinggan, kailangan niyong tumayo na maging magulang. Meron magulang ngayon no? Parang kung kailan nagkaanak, doon naging teenager. Ba't ganon? Doon umiinom. No? Kung kailan may pamilya, saka naman parang buhay binata at buhay dalaga. Mga magulang, maging magulang. Kasi kayo'y pakikinggan at kayo'y igagalang ng inyong mga anak. At dahil kayo ay pakikinggan at igagalang ng inyong mga anak, kasama nito ang pagmamahal sa inyo. Kaya, yung pagmamahal ng isang anak, pahalagahan po ninyo. Dahil ang sabi sa ating unang pagbasa, ang pagmamahal sa magulang ay pagmamahal sa Diyos. Ang pagmamahal sa magulang ay pagmamahal sa Diyos. Mga anak, sino pong mga anak dito? Taas niya ang kamay. Uy, lahat tayo anak. No, syempre, di ba? Kahit magulang ka na ngayon, anak ka pa din. Anong sabi? Sabi sa mga anak, yang pagmamahal nyo sa inyong magulang, hindi kalilimutan ng Panginoon. At yan ang magiging kabayaran sa inyong kasalanan. Grabe, no? Yung pagmamahal mo sa iyong magulang, kahit pa ang iyong magulang ay pabaya, kahit pa ang iyong ama ay tambay, lasinggero, yung pagmamahal mo sa iyong magulang, yan ang magiging kabayaran mo sa iyong kasalanan. Yung pagmamahal sa ating mga magulang ay pagmamahal sa Diyos. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, ipinapakita naman ng kwento ni Maria, Jose at Jesus. Yung kaganapan sa ating ebanghelyo, ipinapakita na ang pamilya ay dapat nakaugnay at nakasentro sa Diyos. Narinig natin kung paano dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa templo. Kung paano hinandog si Jesus ng kanyang mga magulang sa Diyos. Ganyan ang isang pamilya. Nakasentro, nakaugat sa Diyos. Marahil marami sa atin ang may hinaharap na problema sa pamilya ngayon. Ama at ina, magulang sa anak, anak sa magulang,
kapatid sa kapatid. At ang laging kinalalabasan, pagkasira. Kaya nga sa ating ikalawang pagbasa, ang sinabi, magpatawaran. Patawaran o kapatawaran ang susi sa lahat ng kasiraan. Maaring yung problema ng pamilya dahil sa ugali ng magulang o ugali ng anak. O baka yung gusto ng anak, hindi gusto ng magulang. At yung gusto ng magulang, hindi gusto ng anak. Pwedeng ang problema ay pera, mana. Pwedeng ang problema, pagre-rebelde ng anak. Lahat ito, nagdudulot sa atin para maputol ang pisi, ang tali natin sa isa't isa. Nakakalungkot dahil sarili mong kadugo, kalaban mo. Pero yung kaibigan natin, sila yung nilalapitan natin, sa kanila tayo tumatakbo. Bakit? Dahil dito natin tinali ang ating mga sarili. Kaya, pag may problema, sa kanila tayo bumabalik. Mga kapatid, ang paanyaya sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito ay bumalik sa pamilya. Ang pisi natin dapat nakatali sa pamilya at hindi ito kailanman pinuputol. Dahil anuman ang mangyari, sa kanila pa rin tayo babalik at babalik. Gusto kong tapusin na, pero alam ko hindi na kayo magsisimba mamaya. Kaya dudugtungan ko ng konti munang pwede nating baunin para sa bagong taon. Speaking of pagputol, para sa mga hindi na magsisimba mamaya, itong baunin natin para sa ating New Year's reflection. Sa pagtatapos ng taon, may mga pangyayari sa atin nitong taon na nakalipas, ang minsan gusto nating putulin. Ayaw nating maalala yung masama, ayaw nating baunin yung lungkot, ayaw nating maalala yung sakit, ayaw nating muling balikan yung saklap. Pero sadyang may mga bagay na hindi natin pwedeng putulin. Narinig ko noong pandemic 2020, maraming nagsabi, sayang yung taon. Sinayang ng pandemic ang ating taon. Pero hindi mo pwedeng kalimutan yun eh. Parte ang 2020, kaya tayo may 2024 na darating. Kabilang yun eh. Sa akin, sa 38 years kong nabubuhay, hindi ko pwedeng kalimutan yung 2020. Hindi ko pwedeng laktawan yung 2021. Masaklap man ang nangyari. Kasi, hindi buo ang 38 years ko. Maring ngayon, nalugi ka noong Enero, maaring nag-break kayo noong Marso, maaring nalugi ka sa negosyo noong Pebrero, maaring namatayan ka noong Hunyo, pero lahat yan ay parte ng iyong taon. Parte kung sino ka ngayon. Hindi pwedeng putulin. Hindi mo makakalimutan. Dahil lahat yan ay nangyari dahil may dahilan. Kung sino ka ngayon, parte yan ng iyong kahapon. Lahat yan ay parte ng ating buhay. Hindi man naging maganda, pero yan ang bumubuo ng ating pagkatao. Kaya huwag aalisin ang mga ito. Sa halip, nawa, ang mga ito ang magdala sa atin papalapit para kumapit sa Diyos. Amen? Amen. Magsitayo po. Sabay-sabay po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama ang pinagmumula ng buhay ng bawat pamilya upang matulungan tayong mapangalagaan ang bawat pamilya, ang simbahan at ang bayan. Buong pananalig nating idalangin at ating sambitin, Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatiling tapat nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagtataguyod at pagtatanggol ng karapatan at dignidad ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Magsulong nawa ang mga pinuno ng pamahalaan ng mga programang nagpapahalaga ng pagkakaisa, katapatan at pagmamahalan sa bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatili nawang tapat ang mga mag-asawa sa isa't isa at sa kanilang pangako sa kasal ay maging responsable nawa sila sa kanilang tungkulin sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Makakuha nawa ng inspirasyon sa banal na mag-anak ang mga pamilyang nagkawatak-watak dahil sa kahirapan, terorismo at sakit. Huwag nawa silang pababayaan ng komunidad na kung saan sila kabilang. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Birhen de Guia, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin, nawa ang buhay namin ay maging isang banal na pag-aalay ng buhay tulad ng banal na pamilya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. So tender and warm, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Magsitayo po.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin ay naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayoy naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
pagkabuhay. Kami natubos ng tunay, Poong Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming ganap. Poong Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Papatawan namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the virgin womb.
seen. Hail the incarnate deity, please spell with men who dwell. Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. Read angelicals proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang sa piging na banal ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panandalian pong umupo para sa pabatid at paanyaya. Malugod na inaanyayahan ang lahat sa sumusunod na gawain sa ating parokya. Ang New Year's Eve Mass mamayang gabi ay sa ganap na alas 8 ng gabi. Kanselado ang misa sa alas 7 ng gabi. Ang unang araw ng Enero, dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, ay Holy Day of Obligation. Ang oras ng mga misa ay sa ganap na alas 9, alas 10 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 5 ng hapon, at alas 6 at alas 7 ng gabi. Sa ikapito ng Enero, dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon, maaari ninyong dalhin ang inyong mga Catholic calendars para sa pagbabasbas nito pagkatapos ng bawat misa. Ang ika-21 ng Enero ay kapistahan ng Santo Niño. Alinsunod sa pagdiriwang, magkakaroon tayo ng nobinaryo mula ika-12 hanggang ika-20 ng Enero bago magmisa sa tanghali at sa gabi. Sa araw ng kapistahan, magkakaroon ng pagbabasbas ng mga imahen ng Santo Niño at ng mga bata sa lahat ng misa at sa ika-3 ng hapon ang prosesyon ng Santo Niño. Taos-pusong nagpapasalamat ng Pang-Archdiocesang Dambana ng Nuestra Señora de Guia sa lahat ng sumuporta sa ating taunang pamaskong handog ni Maria. Maraming salamat po sa inyong suporta at atensyon. Magsitayo po for final blessing. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maligayang bagong taon po sa inyong lahat. Ang Pasko ay sumapi, tayo ay mangagsiyawi ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig ng
Kristo'y silang, may tatlong haring nagsitalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganan. Tayo'y mangagsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, atin sundin ang gintong araw, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko.